Iniulat na isang source umano ng Coast Guard ang mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Rosal Reef at Escoda Shoal at layon umano na pigilan ang mga ginagawang pagwasak sa mga coral sa nasabing lugar. Nag-deploy ang Coast Guard ng mga barko sa West Philippine Sea matapos makita sa ginawa nitong underwater survey ang napakalawak na pinsala sa seabed ng Rosal Reef at Escoda Shoal, mga lugar na madalas pinupuntahan ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Ang resulta sa ginawang survey ay nagpakita ng marine ecosystem sa mga features na ito ay lumilitaw na sirang-sira na at wala na umanong makikitang isda, ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Sinabi niya ng ginawang survey sa Escoda Shoal ay makikita ang discoloration ng seabed nito na malakas na nagpapahiwatig na sinadya itong wasakin at sa katunayan nagbago ang natural na topografiya ng underwater terrain sa nasabing shoal. Samantala, muling binatikos ni Opposition Senator Risa Hontiveros ang China at pilit na pinagbabayad ito dahil sa idinulot na environmental damage ng kanilang maritime militia sa West Philippine Sea. Ayon sa senadora, ang Philippine government ay maaaring makakuha ng bilyon-bilyon kung ang komunistang bansa ay mapipilitang magbayad at idinagdag na ito ay magbibigay ng isang malaking pakinabang sa bansa sa gitna ng kinakaharap na krisis ngayon sa ating ekonomiya. Sinabi ni Hontiveros sa kanyang pahayag na ninanakawan na nga ng China ng hanap buhay ang mga mangingisda, winawasak pa nila ang likas yaman ng bansa. Kung mababayaran ng Chinese government ang lahat ng utang nito sa Pilipinas, sigurado umanong makakatulong ito ng malaki sa ating bansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinimok ni Hontiveros ang China na magbayad. Noong 2020, pinilit niya ang ehekutibo na ituloy ang diplomatic effort at obligahin ang Beijing na magbayad para sa mga napinsalang reef ecosystem sa Panatag Shoal at Spratly Islands dahil sa mga ginawang reclamation activities ng komunistang bansa. Sinabi ni Hontiveros na ang Pilipinas ay nawawalan ng tinatayang 33.1 billion pesos taon-taon dahil sa mga pinsalang ito. Binigyang diin niya na ang bansa ay may karapatang singilin ang China dahil hindi umano ito ang unang pagkakataon ng Pilipinas ay humingi ng reparasyon mula sa ibang bansa. Bukod sa pagpilit sa China na magbayad, naghain din si Hontiveros na isang proposed Senate Resolution No. 804 na nananawagan sa naaangkop na Senate Committee na magsagawa ng inquiry sa umano'y harvesting at pagsira sa mga coral sa Rosal Reef. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na mayroon umanong isang mataas na opisyal na miyembro ng Chinese Communist Party na nagtatangkang patalsikin si President Xi Jinping at sinabi na naghihintay lang umano ito ng tamang pagkakataon. Usap-usapan umano na mayroong mga Chinese officials na napipilitang sumunod sa mga polisiya ni President Xi Jinping at sinabi na unti-unti silang bumubuo ng isang hiwalay na paksyon sa loob ng CCP. Sinabi naman ng ilang analista na habang tumatagal ay lalong nahihirapan si President Xi Jinping na kontrolin ang ibang mga miyembro ng Chinese Communist Party dahil nais din umano ng ibang paksyon na nasa loob ng CCP na magkaroon ng isang bagong leader. Marami din umanong miyembro ng Communist Party ang palihim na bumabatikos kay Xi Jinping at dahil dito naniniwala ang mga analista na lalong titindi ang tensyon ngayon sa China at mataas din ang posibilidad ng pag-aagawan ng pwesto ang maging dahilan upang bumagsak ang CCP.
Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nagpahayag umano ang ilang mga bansa ng interes bukod sa Japan at Australia na sumali sa Pilipinas at Estados Unidos sa pinaplano nitong pagpapatrolya sa South China Sea. Ibinunyag ng hepe ng Sandatahang Lakas na si General Romeo Bronner na nag-alok umano ang ibang mga bansa na sumali sa joint patrol kasama ang Pilipinas at Estados Unidos at sinabi niya na ipapahayag nila ito sa publiko sa tamang panahon. Sinabi ni Bronner sa mga reporters ng development na ito ay isang napakagandang indikasyon na nagkakaisa ang mga bansang mayroong parehong paniniwala sa Pilipinas at ito ay upang itaguyod at suportahan ang pagpapanatili sa rules-based na international order at naglalayong palakasin ang seguridad sa Indo-Pacific region. Ang Australia at Pilipinas ay nagsagawa ng mga pagsasanay na tinawag na Exercise Alon at ito ang kauna-unahang bilateral na amphibious exercise sa pagitan ng dalawang bansa at ginawa ito pagkatapos ng Exercise Karabaru, isang 3 linggong pagsasanay na naganap sa Australia. Sumali ang Japanese Coast Guard sa Pilipinas at Estados Unidos para sa 1 linggong pagsasanay na tinawag na Kaagapay Trilateral Exercise. Sumali din ang Australia bilang observer at isa pang trilateral exercise ang ginawa noong nakarang buwan sa pagitan ng Japan, US at Australia. Binatikos ng Armed Forces of the Philippines ang ginawang agresyon ng China sa West Philippine Sea matapos tinangka na namang harangan ng Chinese Coast Guard ang resupply mission nito.